Magandang umaga po sa ating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, lumikha at Panginoon ng sansinukob, ang iyong pagkalinga ang nagtataguyod sa mga saligan ng daigdig at ang iyong karunungan ng gumagabay sa daloy ng kalikasan. Taos puso kaming nagsusumam, iligtas mo kami sa nagbabantang panganib ng bagyo. Ingatan mo kami sa lahat ng kapahamakan at papanatagin mo ang lahat ng unos ng aming buhay na nagbabanta sa bawat isa sa amin. Manatili nawa kaming ligtas sa iyong mapagkalingang mga kamay. Masumpungan namin ang iyong kalooban sa bawat karanasan at matapat ka naming mapaglingkuran bilang mga katiwala ng iyong sangnilikha na may pusong puspos ng pasasalamat. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O mahal na Bereng Maria, aming masintahing ina, ipanalangin mo kami. Yakapin mo kami sa manto ng iyong pag-ibig at ipagadya kami sa lahat ng kalamidad. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po tayo. Tumayo po tayo. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya, paglingkuran ng may kasayahan. Pagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, kami po ang iyong kawan, ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami po ang iyong bayan, ikaw po ang aming Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kami mahina at may karamdaman, ikaw ang aming tagapagpagaling. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo,
nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahihinatnan ng mga napapailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Pagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol Niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong Siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Pagsitayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa.
pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Ngayon pong Martes ng umaga, subukan po nating mag-imagine. Ayan. Exercise po tayo ng imagination. Isipin po natin, paano niyo po nakikita ang sarili po natin sa huling sandali ng ating buhay? How do you imagine yourself in the last seconds of your life? Paano niyo po nakikita ang sarili niyo kapag tumigil na ang hininga ninyo? Have you ever thought of that? Hindi ko po malilimutan when I was a second-year seminarian. Napakabata ko po noon. Ano? Meron pong ginawang session sa amin yung aming facilitator. Ang sabi ng facilitator namin, imagine ninyo nga ang sarili nyo pagkatapos ng buhay ninyo dito sa mundo. Nasa saan kayo? Ano nangyayari sa inyo kapag naputol na ang hininga ninyo? O nasa huling minuto na lamang ang buhay ninyo? So, kanya-kanya po kami nag-share. Ayan. Kanya-kanya. Pero hindi ko po malilimutan yung isang seminarista sa kanyang kwento. Ganito ang kwento niya. Sabi niya, sa huling sandali ng aking buhay, pagkatapos ko sigurong gugulin ang maraming taon ng aking buhay para maglingkod sa tao bilang pare, kapag dumating yung sandali, ako'y mahinang-mahina na at matanda na i-google ko na ang aking lakas, ang aking buhay sa paglilingkod sa tao. Gusto ko lang makita ang sarili ko na naglalakad sa kakahuyan. Naglalakad mag-isa sa isang forest, kabundukan. Naglalakad ako nag-iisa, walang nakakaalam, at habang naglalakad ako, unti-unti na akong nauupos. Unti-unti nang nawawala ang hininga ko, humihina ang paghinga ko, at tuluyan na akong mamamatay. Sa gitna ng isang kakahuyan o bundok na walang nakakaalam. Hindi ko malilimutan yon hanggang ngayon. Dahil kakaiba. Siya yung may pinakakaibang kwento. Bakit kanyo naging makahulugan sa akin ito? Dahil kung titingnan natin yung Ebanghelyo, akmang-akma yung sinabi niya. Sa Ebanghelyo, ang payo ng Panginoon, kung darating ang sandali, o kung ikaw ay isang alipin, dumating ang amo, ikaw yung amo, at ikaw ay tinawag mo yung alipin mo na galing sa bukid, na nag-araro o nagtrabaho sa bukid, pagdating niya, sasabihin mo ba sa kanya, umupo ka dito? Pagod ka na?
sabay tayong kumain. Hindi. Ang sabi doon sa kwento ng Panginoon, hindi ba ang gagawin mo? Uupo ako dito, paghanda mo ko na makakain. Nagugutom ako at kumain ka pagkatapos kong kumain. Yun ang kwento, tama po ba? Ang tanong nga ng Panginoon, papasalamatan mo ba yung alipin mong iyon dahil sa ginawa niyang paglilingkod sa iyo, bagamat siya ay pagod, ay naglingkod pa sa iyo? Hindi. Bakit? Dahil ang sabi nga doon sa Ebanghelyo, sasabihin mo na lang kung ikaw ay alipin, ako ay isang alipin, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Tama po. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ano sinasabi po dito ng Panginoon? Sinasabi po ng Panginoon dito ay yung minsan tayo ay parang nagmimistulang Diyos din tayo. Nandoon yung entitlement o feeling of privilege. Pag may ginawa tayong mabuti, parang naniningil agad tayo sa Diyos. Kailangan gantihan kayo o tayo. Pag meron tayong ginawa, nagsimba tayo habang bumabagyo, o Lord, nagsimba ako kahit ang hirap-hirap pumunta sa simbahan. Parang minsan laging may utang na loob ang Diyos sa atin. Tama po? Hindi natin alam to, nangyayari. Subconsciously, we look at God as if He owes us something. Dahil sa paggawa natin ng kabutihan o paglilingkod natin. Ano mungkahi ng Ebanghelyo? Kapag gumawa ka ng mabuti, huwag mong isipin na kailangang palitan ng Diyos ang ginawa mong kabutihan. At dapat natin pakaisipin, tungkulin talaga natin yon. Yun talaga ay bahagi ng ating tungkulin o buhay. Kapag may tinulungan tayo, hindi natin hahanapin na suklian yung kabutihan natin ng Diyos o nung ating tinulungan. Iisipin natin, ano sabi sa Ebanghelyo? Ginawa ko lamang yung aking tungkulin. God owes us nothing. Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Kung nagagawa man nating maglingkod sa Kanya, magsakripisyo, gumawa ng mabuti, yun talaga ay bahagi ng ating buhay. Yung mga magulang na naririto, di po ba? Abot-abot yung gapag-gapang natin para maitaguyod yung ating mga anak habang lumalaki. Marami tayong isinantabi, sarili nating kagustuhan, plano, isinantabi natin lahat para sa mga anak natin. Ginagawa natin yon hindi para sa bandang huli maniningil tayo sa ating mga anak. Nababawian nila tayo sa kanilang mga utang na loob. Hindi. Ano sinasabi natin? Ginagawa ko yan, anak, dahil tungkulin ko sa iyan at mahal kita. Hindi ako naghahanap ng kapalit. Ginawa ko ng malaya iyan. Pinili ko iyan. Ikaw ay mahalin. Ikaw ay mapaglingkuran. Magsakripisyo para sa iyong kapakanan. Amen? Ganon tayo, di po ba? Ganon din po ang ating trato sa Diyos. Kung tayo'y gagawa ng mabuti, tutulong, wag nating asahan o tayo ay maniningil sa Diyos ng utang na loob niya sa atin. Ginagawa lang natin ang ating dapat gawin. Kaya nga po, nung ako ay naging pari na, naglingkod ng halimbawa 10 taon doon sa aking unang parokya sa Pasay, nung umalis ako, hindi ako, dahil doon sa sinabi ng classmate ko, nung ako ay seminarista, hindi ko kailangang maningil ng utang na loob. Dahil ginawa ko ang 10 taon na paglilingkod doon ng buong pagmamahal at malaya kong pinili iyon. Nung ako po ay naglingkod sa mga kabataan ng Archdiocese ng Maynila, 23 years. 23 anyos ko pong pinaglingkuran. Natapos lamang po nitong nakaraang taon, nakaraang Abril o Pebrero.
hindi ako maniningil at hindi ko itinuturing na utang na loob ito sa akin ng mga kabataan. Ginawa ko lang ang aking tungkulin, ginawa ko may pagmamahal at pinili ko iyon. Hindi natin kailangan maging feeling entitled o privilege. Yung paglilingkod dito sa Quiapo Church, 24/7 ang ating simbahan. 13, pinakamababa ay 11 at 13 hanggang 15 misa. Maraming naglilingkod dito. Pero naglilingkod ang mga volunteers ng Quiapo Church at hindi naniningil ng utang na loob. Ginagawa nila yan ng malaya. Pinili nilang gawin ito ng pagmamahal. Ang lahat ng ginagawa natin ay sadyang bahagi lang talaga ng buhay natin. Ito rin ay pwede nating tanda ng pasasalamat sa Diyos na pinili tayo, tinawag tayo, at inangkin tayo na para sa Kaniya. Magsitayo po. Sama-sama po nating dasalin ng Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliking ulap sa araw at haliking apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lubong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ang kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo. Alay natin sa dambanang banal. Takip nito'y bahagi ng aming nakayanan. Hindi lang dahil sa gawa naming kulang, kundi sa pag-ibig mong kami
ulan. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay, pakinggan. Maging marapat na ika'y pagsaluhan. Pagsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pagsiduhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsilud po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength.
embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minoo at Pambansang Dambana na Jesus Nazaret. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintubo ka namin, aral mong aming ay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inubalhati ka namin.